mamaya pa ang nanay ko. Nung namatay siya, ang tatay ko na isang doktor ay abala sa pagliligtas ng ibang babae. Daisy, masaya ba ang araw mo? Oo, pero sayang wala si tatay. Doktor si tatay. Sobrang abala siya. Ayaw na ba ni tatay kay Daisy? Siyempre naman hindi. Daisy, Tan 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 tan. tingnan mo. Ito ang regalo sa iyo ni tatay para sa iyong kaarawan. Nagustuhan mo ba? Oo, nagustuhan ko. Nandito na si tatay. Daisy. Pasensya na. May bigla ang na-admit na pasyente. Daisy, hindi mo ako sinisisi, di ba? Daisy ay umiyak kanina. Daisy, pangako. Dadalhin kita sa theme park sa susunod na linggo Sige, sumpaan sa kalingkingan. at walang uurungan. Tatay, gustong-gusto ko ang regalo mo sa akin. Regalo? Daisy, pabili tayo kay tatay ng ice cream bilang parusa. Sige, ako na ang kukuha. Wendy, bakit ang saya-saya ng buhay mo kasama si Sean? Kaming tatlo ay magkakasamang lumaki. Bakit ikaw ang mayroon ng lahat? At ako, wala akong anuman. Nanay! Nanay! Pwede po bang tulungan ninyo ang nanay ko? Tulungan niyo po ang nanay ko. Nanay! 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 Pwede po bang tulungan ninyo ang nanay ko? Tulungan niyo po siya. Tulungan niyo po ang nanay ko. Tulungan niyo po siya. Tulungan niyo po ang nanay ko. Nanay! 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 Sean, Vera, nakita mo ba sina Wendy at Daisy? Sean, ako. Vera, Mahal, iligtas mo ako. Vera, anong nangyari? Vera, Nanay, sana ay okay ka lang. Nanay, kasalanan ko ang lahat. Hindi na ako kakain ng ice cream muli. Nanay, gumising ka na. Pakiusap, nanay. Nanay, nanay, nanay. Hindi. Nanay. Tatay, sagutin mo ang telepono, tatay. naubusan na tayo ng tubig. Kukuha ako. Salamat, Sean. Hindi ko alam kung ano ang gagawin kung wala ka ngayon. Walang problema. Ang pag-aalaga sa mga pasyente ay tungkulin ng isang doktor. Magpahinga kang mabuti. Babalik ako. Wendy, si Sean ay para lamang sa akin. At ikaw, maghintay ka na lang sa iyong kamatayan. Narito ba ang pamilya ni Wendy? Pamilya ni Wendy! Ako ang kanyang anak. Ikaw lang? May mga matatanda ba? Hindi ko alam. Anak, ang iyong ina ay nasa kritikal na kalagayan dahil huli na siyang dumating. Kailangan niya ng operasyon. Kailangan namin ng isang matanda para pumirma nito ngayon. Naiintindihan mo ba? Oo. Bilisan mo at kumuha ng matanda para pumirma nito. Tatay, bilisan mo, pirmahan mo ito. Tatay, bilis pirmahan mo ito. Daisy, bakit ka nandito? Anong nangyari? Nasaan si Mami? Si Mami siya. Sean, nandyan ka ba? Nandito ako. Papasok na ako. Daisy, makinig ka. May duty si Daddy ngayong gabi at mag-aalaga kay Miss Lane. Umuwi ka, kasama ni Mami. Ah, tama. Anong kailangan mong pirmahan ko? Anong nangyari, Vera? Sige, hanapin mo si Mami. Tatawagan kita mamaya. See ya na. Tatay, Daisy, nasan si Mami? Tito Jack, pirmahan mo na agad.
Tara na. Doktor, anong nangyayari? Saan kayo nagpunta? Pasensya na, Dok. Kumusta na ang ate ko? Huling-huli na siyang dumating. Namiss namin ang pinakamainam na oras ng paggamot. Hindi na siya magtatagal pa. Maghanda ka na para doon. Mommy? Wendy, Mommy. Umuwi ka na. Umuwi na tayo. Sige. uuwi na kami. Mommy? Huwag kang umiyak. Okay lang ako. Nanay? Uminom ka na ng gamot mo. Daisy? Nasaan si tatay? Sabi niya kailangan niyang alagaan si Miss Lane. Nanay, Vera, Nanay, anong nangyayari? Magtiis ka muna. Hintayin mo ako, nanay. Kukunin ko si tatay. handa na ang pagkain. Kain na. Sean, hindi ko napansin na ang galing mo palang mag-alaga ng iba. Mukha kang malusog ngayon. Pwede ka nang ma-discharge kung walang problema. Ito, kumain ka. Lalabas muna ako para tawagan si Wendy. Sabi ni Daisy, hinahanap niya ako kanina. Sean, nanghihina pa rin ako. Pwede bang pakainin mo ako? Siguro hindi. Okay lang. Magpahinga ka lang muna at kumain ka mamaya. Kung buhay pa lang sana ang mga magulang ko. Alam ko na naubos ko na ang oras mo. Umuwi ka na at samahan mo si Wendy. Magiging okay lang ako mag-isa. Okay lang. Naka-duty ako. Mananatili ako para alagaan ka. Ito. Kumain ka ng lugaw kung ayaw mong kumain. Sean? Sa tingin mo ba walang kwenta ako? Okay lang. Lilinisin ko ito at bibilhan kita ng bago. Sean, anong gagawin ko? Kung wala ka? Nasaan ka, tatay? Hindi na makatiis si nanay. Gusto mo ba talagang wala na kami ni nanay? Bakit hindi pa siya namamatay? Anong ginagawa mo sa phone ko? Sean, tumunog lang ang phone mo. Pero tiningnan ko na. Wala namang importante. Mga spam text lang. Talaga? Patingin nga? Sean, sa tingin mo ba walang kwenta ako ngayon? Isang malaking pabigat lang ako. Hindi totoo yan. Bilang isang doktor, trabaho ko ang mag-alaga sa'yo. Huwag kang mag-alala. Anong ginagawa ninyong dalawa? Daisy, anong ginagawa mo dito? Lumapit ka at batiin mo si Miss Lane. Nasa bahay si mommy tapos nandito ka kasama ng ibang babae. Daisy, huwag mong sabihin yan. Inaalagaan ko si Miss Lane. Hindi mo ba alam na mas kailangan ka ni mommy? Daisy, sinabi ko na sa'yo ng maraming beses. Doktor ang daddy mo. Trabaho ko ang mag-alaga ng mga pasyente. Bukod pa doon, nandyan naman kayo ni Mommy, si Uncle Jack at si Aunt Yara. Pero si Miss Lane, siya lang ang... Tama na, si Miss Lane. Siya lang ang inaalagaan mo. Daisy. Ayos ka lang ba? Sean, bilisan mo, sunduin mo si Daisy. Bumalik ka at tingnan mo si Wendy. Magiging maayos ako. Sa pagiging nandito mag-isa, Ayos lang. Siguro si Wendy ang nagdala sa kanya dito para gawin ito. Huwag mo nang intindihin. Kumain ka muna. hindi ako makakain. Kailangan kong tingnan si Daisy at siguraduhing ligtas siya. Bata lang siya.
Walang sino man ang makakaagaw kay Sean sa akin. Vera, Daisy! Daisy! Mamamatay ba ang mommy mo? Ikaw! Sa totoo lang, hindi naman. Ako nasaktan. Ginawa ko lang para hindi makasama si Sean sa'yo at sa mommy mo. Vera, Daisy. Matagal nang gustong iwan. Nang daddy mo kayong dalawa. Masamang babae ka. Daisy, anong ginagawa mo? Sean, okay lang ako. Bata lang yan. Daddy, sabi niya. Daisy, tama na yan. Dumating si Miss Lane para hanapin ka kahit may sugat siya. Bakit ang sama ng ugali mo? Okay ka lang ba, Vera? Sean, huwag mong sisihin si Daisy. Tama siya. Ayaw mo na sa akin at kay mommy. Daisy, pwedeng tumigil ka na sa pag-iisip ng ganyan? Nasaan si Mommy? Kakausapin ko siya. Vera, lumala ba ang sugat mo dahil sa pagkahulog? Pumunta tayo sa ospital. Okay lang, hindi na kailangan. Daisy, pupunta tayo sa theme park. Sa weekend pagkatapos kong tulungan si Miss Lane, okay? Okay? Sa weekend. Huwag mong kalimutan. Daddy kong mahal. Mommy? Daddy? Ayaw na sa atin ni Daddy. Kailangan mong maging matatag, Daisy. Tumigil ka na. Sa pag-iyak. Daisy? Ayaw kang iwan ni Mommy. Gusto kang makita ni Mommy na lumaki, magmahal, at magkaroon ng sariling pamilya. Pero, hindi ko na ito makikita. Wende, huwag kang mag-alala. Aalagaan namin si Daisy. Mommy, ayokong umalis ka. Gusto kong kasama kita. Daisy? Tandaan mo ito. Mahal. Ka. Ni. Mommy magpakailanman. Mommy! Wende, Mommy! Mommy, gumising ka. Mahilig sa bulaklak si nanay nung nabubuhay pa siya. Bakit hindi sumipot ang asawa niya sa panahong ganito? Narinig kong kasama ng asawa niya ang matalik niyang kaibigan noong bata nitong mga nakaraang araw. Daisy, oras na. Nanay, matututo akong maglaba ng sarili kong damit para sa sarili ko, magluto para sa sarili ko, at pumasok sa paaralan ng mag-isa. Nanay, huwag kang mag-alala sa akin. Kung may susunod na buhay, ako naman ang mag-aalaga sa iyo. Daisy, gusto mo pa bang maghintay? Daisy, pupunta tayo sa theme park sa weekend pagkatapos kong tulungan si Miss Lane, okay? Daisy, hayaan nating magpahinga si nanay. Okay. Nanay! Hindi. Nanay, hindi. Nanay. Nanay. Oh. Nanay. Vera, may magandang balita ako. Malapit ka nang ma-discharge. Anong problema, Vera? Hindi ka masaya? Sean, ayokong iwan ka.
Marahil, hindi mo alam na dito ko naranasan ang pinakamasayang panahon sa buhay ko nitong mga nakaraang araw. Vera, nangako ako kay Daisy na dadalhin ko siya sa theme park ngayong araw. Sean, kung wala sila, sasamahan mo ba ako? Daisy. Daisy. Anong nangyayari? Fiverr. Pinadala sa akin ni Daisy ang lokasyon. Bakit dito ako dinala nito? Hindi ba tayo pupunta sa theme park? Daisy. Jack? Yara? Yara, Jack. Anong ginagawa ninyo dito? Anong nangyari? Jack, anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Ni hindi ka karapat-dapat na narito. Dumating ka nga ha? Gago ka. Abala sa ospital ka makailan. Wala akong oras para alagaan si Wendy. Anong nangyari? Nasaan si Wendy? Nangahas ka pang magtanong? Daisy. Anong ginagawa mo? May utang ka kay nanay nitong mga bulaklak na ito. Nangihiram ka kay mami ng mga bulaklak na ito. Bakit may puntod para kay Wendy? Nasaan si Wendy? Wendy! Wendy! Lumabas ka! Tigilan mo ang pagbibiro. Sino ang nagbibiro tungkol sa mga bagay na ganito? Patay na ang ate ko, ikaw ang dahilan ng lahat. Imposible. Malusog si Wendy at mabait. Mabubuhay siya ng matagal. Imposible. Imposible dyan. Sabihin mo sa akin, hindi ito totoo, di ba? Sean, umalis ka na rito. Wala ka nang kailangan ka ng ate ko. Ngayon, hindi na niya kailangan ng tulong mo. Hindi ganoon. Makinig ka sa akin. Sige, makikinig ako. Lumapit ka. Sabihin mo sa ate ko. Mahal, pasensya na. Hindi ko alam na grabe ang sakit mo. Hindi ko alam. Kalokohan! Sinabi ko na sa'yo na mamamatay na si Mommy. Sinabi ko na sa'yo na hindi mo na muling makikita si Mommy. Pero hindi ka naniniwala sa akin. Bago namatay si Mommy, paulit-ulit kitang tinext. Nasaan ka? Text? Anong text? Wala akong natanggap na kahit anong mensahe. Ang iniisip mo lang ay si Miss Lane, di ba? Hindi ganoon. Si Vera ay nasugatan. Siya ay ulila. Kailangan niya ng alaga. Kaya ako. Pinagtatanggol mo pa rin siya. Sa puntong ito, Wendy. 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 Wendy? Bakit mo? Ikaw ang pumatay sa nanay ko. Pinatay mo ang nanay ko? Ano ang ibig niyang sabihin? Nakita ba niya ako? Daisy? Ako ito, si Gang, Lane. Ako ang matalik na kaibigan ng nanay mo. Ikaw ang pumatay sa nanay ko. Daisy? Paano mo nasabi yan? Vera, pasensya ka na. Bata lang si Daisy. Hindi niya sinasadya yun. Huwag mo siyang sisihin. Ayos lang, Sean. Kasalanan ko. Tama siya na magalit sa akin. Nakarating ka sana para makita si Wendy. Kung hindi ka nag-alaga sa akin. Daisy, suntukin mo ako. Kung galit ka sa akin, huwag kang magalit sa tatay mo. Lumuhod ka. Daisy, sa totoo lang. Ako ay... Daisy, paano mo nasuntok si Genji? Lane? Karapat-dapat siya. Sean, ayos lang. Karapat-dapat ako. Huwag mong sirain ang relasyon ninyo dahil sa akin. Tigilan mo ang pagpapanggap. Ayaw ka ng nanay ko dito. Umalis ka na. Geng, Lane, umalis ka na. Hindi ka welcome dito. Huwag kaming makakita sa'yo ulit o susuntukin ka namin sa bawat pagkakataon. Sean, Vera, huwag mo silang sisihin. Galit lang sila. Bigyan mo sila ng panahon para patawarin ka.
Si, Vera, anong nangyayari? Umalis ka dito kung gusto mong magpanggap. Tigilan mo kaming inis. Yara, mahina si Vera sa mga nakaraang araw. Ang gulo na ito ay lalong nagpalala sa kanyang sakit. Huwag mo siyang pagkakamalian. Sinabi ko nang umalis ka. Sean, huwag mo akong alalahanin. Samahan mo si Wendy. Aalis na ako mag-isa. Hindi, dadalhin kita sa ospital. Tatay, hindi mo nasaksiyan ang huling sandali ni Mommy at ngayon iiwan mo na naman siya? Daisy, sinabi ko na sa'yo, doktor ako, hindi ko pwedeng hayaan na may mamatay. Kailangan kong dalhin si Vera sa ospital. Bibisitahin ko. Si Mommy bukas. Tatay! Gusto kong putulin ang ugnayan sa kanya. Tita Yara, ako na po. Aayusin ko na lang po ito. Nay! Daisy. Halika rito. Daisy, nakauwi ka na. Halika at kumain tayo. Ang pangit ng pagkagaya. Daisy, naalala mo ba ang itinuro ko sa'yo? Maging magalang ka kay Miss Lane. Bakit nandito siya? Daisy, huwag mo kaming pagkakamalian. Akala ko baka masyadong malungkot ang tatay mo para alagaan ka ng mag-isa pagkatapos mawala ang nanay mo. Kaya naparito ako para alagaan kayong dalawa. Nandito ka para pumalit sa nanay ko, hindi ba? Tama na yan. Umupo ka na at kumain. Hindi na kailangan. Kukunin ko lang ang gamit ko at aalis na ako. Daisy, saan ka pupunta? Sean, huwag mong kausapin ng ganun ang bata. Daisy, nag-aalala ang tatay mo sa'yo. Huwag mong isipin ng labis ang sinabi niya. Nadala lang siya ng emosyon. Plastic na kabaitan, nakakadire. Daisy, naiintindihan ko na kakalipas lang ng nanay mo. Kung ang pagstay mo rito ay nagpaparamdam sa'yo ng hindi komportable at gusto mong lumayo ng sandali, susuportahan kita. Pero wag naman masyadong matagal, ha? Pagkatapos ng lahat, ito ang tahanan mo. Oo nga pala, ito ang bahay ko, bakit ako ang aalis? Daisy, nabangga mo si Miss Lane. Ayos lang yan, Sean. Bata lang yan. Hindi sinasadya. Kain na tayo. Ikaw ba ang nagluto nito? Oo, ako ang nagluto ng lahat ng ito. Subukan mo. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Pangpagkain ba ang tawag dito? Kahit baboy ayaw yang kainin? Lutuin mo ulit! Gusto ko ng karne at gulay. 4 na ulam at 1 sabaw. Daisy, magpakabait ka naman. At gusto mo akong alagaan? Sean, okay lang. Uulitin ko na lang ang mga pinggan kung ayaw ni Daisy. Si Miss Lane ang nagluto nito. Subukan mo. Handa na ang pagkain. Apat na ulam at 1 sabaw. Tapos na. Tapos na. Miss Lane ang gumawa nito para sa iyo. Tikman mo. Masyadong maalat. Ay, sa tingin ko sobra ang asin na nilagay ko. Pasensya na. Walang lasa. Ito. Ang pangit ng lasa. Daisy,
Tigilan mo ang pagpili kay Miss Lane. Totoo ang sinasabi ko. Ang pagluluto niya ay hindi kasing ganda ng kay nanay. Ibalik mo sa akin si Mommy. Daisy, Sean, huwag mo siyang sisihin. Magluluto ulit ako hanggang siya ay masiyahan. okay lang. Ako na ang bahala. Palagi naman siyang pihikan. Hindi mo kasalanan. Wala na ngayon ang tatay ko. Walang nakatingin sa'yo kaya tumigil ka sa pagpapanggap. Batang tanga. Ako ang mahalaga sa tatay mo. Hindi ka niya mahal at ang nanay mo. Isang araw sisiguraduhin kong ikaw ay mapapaalis dito. Hanggang sa panahong iyon, sisiguraduhin kong hindi mo makakain ang mga pagkain ito. Daisy, paano mo nagawa iyon? Ano ang nangyayari? Daisy, paano mo nagawa yon? Anong problema? Ipinaintindi ko na sa'yo ng maraming beses. Nakikiramay ako sa pagkawala ng mommy mo. Kung ito lang ang paraan para gumaan ang loob mo, ayos lang sa akin. Binatuhan ka niya ng mangkok? Ayos lang, Sean. Huwag kang mag-alala. Daisy, anong ginawa mo? Hindi ko siya binatuhan ng mangkok. Sinasabi mo bang si Miss Lane ang nagbatok sa sarili niya? Humingi ka ng tawad sa kanya? Hindi, bakit ako dapat humingi ng tawad sa bagay na hindi ko ginawa? Natuto ka ng magsinungaling ngayon. Kailan ka naging ganito? Sean, huwag mo siyang pagalitan. Siya ay malungkot pa rin dahil kay Wendy. Tigilan mo ang pagpapanggap. Daisy, malungkot din tayong lahat sa pagkawala ni Mommy. Sinusubukan kong bumawi sa'yo. Ano pa ba ang gusto mo? Si Miss Lane ay nagluto ng napakaraming pagkain para sa'yo kahit na masama ang pakiramdam niya. Napakawalang utang na loob mo sa paggawa mo ng ganyan sa kanya. Bakit ka napaka-insensitive? Daddy, tatay mo ba talaga ako? Dahil ako ang tatay mo, kaya tungkulin ko na sabihin sa'yo kung ano ang tama at mali. Kalimutan mo na ang pagkain. Mag-isip-isip ka. Sean, huwag mo siyang sisihin. Bata pa lang siya. Pasensya ka na, Vera. Nasobrahan ko siya sa pagpapalaki. May nasaktan ka pa bang iba? Nauntog din dito. Kailangan ko ng tulong mo mamaya dito. Mommy, miss na kita. Hindi ko alam kung si Daddy mahal pa rin ba ako or hindi. Hindi siya naniniwala sa akin. Niniyayakap pa niya yung masamang babaeng yun at ako'y inaapi. Pero huwag kang mag-alala. Namimiss kita. Mommy? Sisiguraduhin kong ipaghihiganti kita. Tita Yara, ako'y mananatili. Akin yan, ibalik mo sa akin? Mukhang tama ako. Ibig sabihin nito ay napakahalaga sa iyo. Ulitin ko, ibalik mo sa akin. Ganito ba ang pagmamakaawa sa isang tao? Mayroon akong problema. Ang mga kamay ko ay nanginginig kapag ako ay nasa masamang mood. Paano kung aksidente kong mahulog at mabasag ang mahal mong bagay?
Pakiusap, ibalik mo sa akin. Ganito ba ang pagmamakaawa sa isang tao? Ano ba ang gusto mo? Gusto kitang lumuhod at magmakaawa sa akin. Sige, gagawin ko. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Pakiusap, ibalik mo sa akin. Ito ang pinakamahalagang bagay na iniwan sa akin ni nanay. Hindi ko inakala na ang pang-aapi sa isang bata ay ganito kasaya. Oh, Wendy, Wendy. Ang iyong mahal na anak ay nagmamakaawa sa akin, nakatuhod parang isang tuta. Pero hindi ako ang mapagmahal na tipo. Gusto kong panoorin ang mga magagandang bagay na marurot. Gusto mo ba ito? Oo, gusto ko ang pamilya natin ay magkakasama magpakailanman. Sige, lagi tayong magkakasama. Papatayin kita. Ano ang sinabi mo? Papatayin kita. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Tulong. Bitawan mo ako. Daisy, ano ang ginagawa mo? Sean, iligtas mo ako. Bitawan. Bitawan mo ako. Daisy, nababaliw ka ba? Sinira niya ang music box natin. Napansin kong maalikabok ito, kaya gusto ko itong linisin. Hindi ko inaasahan na magkakaganyan si Daisy. Daisy, music box lang yan. Maayos natin kung nasira. Bakit mo kinain si Ginang Lane? Kaya ang music box ay hindi pala regalo mo at hindi mo naisip na makasama ako at si Mommy magpakailanman. Sasampalin kita kung magpapatuloy ka. Sige, sampalin mo ako hanggang mamatay ako. Patay na si Mommy. Kung patay na rin ako, walang makakapigil sa'yo na makasama ang manlolokong to. Daisy, Sean, nahihilo ako. Malalim ang kagat. Pumunta ka sa doktor. Daisy, ang ginawa ng tatay mo ngayon ay para sa ikabubuti mo. Kung hindi kanya turuan ngayon, ang lipunan ang gagawa niyan sa huli. Tama si Miss Lane. Para sa ikabubuti mo iyan. Manatili ka sa bahay at magmuni-muni. Aayusin kita pagbalik ko. Daddy, sobrang nabigo ako sa'yo. Vera, sinira mo ang pamilya ko. Pagbabayaran mo ito. Sean, ang sweet mo. Hindi na masakit ang kamay ko. Pasensya na talaga. Bata pa si Daisy. Huwag mo siyang pag-initan. Bakit ko naman pag-iinitan ng isang bata? Pero may utang ka sa akin. Utang? Ano ang magagawa ko para sa'yo? Gusto kong dumalo ka sa birthday party ko sa susunod na linggo. Parang hindi tama. Kakamatay lang ni Wendy. Mababash ako kung dumalo sa party mo sa panahong ito. Wala akong pakialam. Nangako ka na babayaran mo ako. Sige, dadalo ako. Ang galing mo talaga, Sean. May kung anong nangyayari talaga sa pagitan ni na Sean at Vera. Hindi ba si Daisy iyon? Paano masasabi ni Sean na siya ay isang tatay? Tara na. Ginoong Parker, ang empleyado mo, si Vera, ay napakagaling. Salamat sa tulong mo, Ginoong Lake. Kung hindi, wala akong pagkakataong makapagtrabaho sa'yo. Ginoong Park. Si Vera ay napakakompetente. Karapat-dapat siya sa promosyon at sa pagtaas ng sahod. Siyempre. Napakahusay din niyang magtrabaho.
Oh, ganun nga. Sino tong batang to? Paano siya nakapasok dito? Pasensya na, Ginoong Parker. Nakalusot siya sa akin. Aalisin ko na siya. Anong problema, Ginang Lane? Ayaw mo bang ipakilala ako? Kilala mo ba siya? Vera? Higit pa doon. Kakamatay lang ng nanay ko at nagmadali siyang lumipat para alagaan ang tatay ko. Kalokohan. Lumabas ka na dyan. Tigil! Hayaan mo siyang magsalita. Opo, Ginoo. Huwag kang magsinungaling. Ako ang nagsisinungaling? Nakita kita nang humahalik sa tatay ko sa may pasukan at may litrato ako nito. Gusto niyo bang makita ang mga litrato? Gusto niyo bang makita ang mga litrato? Ano ang gusto mong gawin? Mahalaga ang kliyenteng ito sa akin? Ginoo, hindi ka ba nababahala tungkol sa etika ng iyong kasama? O dinaya ka rin ba niya katulad ng kung paano niya dinaya ang tatay ko? Mr. Parker, ano ang nangyayari? Mr. Lake, ito ay kanilang pribadong buhay. Wala akong karapatang makialam. Paano kung magtalaga ako ng iba? Ba? Hindi, salamat. Ayoko mapahiya. Mr. Lake, bata lang siya. Nagsisinungaling siya. Bakit hindi siya nagsisinungaling tungkol sa iba? At saka, nakita mo na ba ang isang bata nagbibiro tungkol sa kanilang mga magulang sa ganitong paraan? Nakakasukang babae. Mr. Lake, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Sumpa ko, kaya kong ibigay magagandang resulta sa proyektong ito. Mr. Lake, Gawin ang tamang bagay bago ang trabaho. Mr. Parker, gaano kalayo ang maaabot ng iyong kumpanya kung ito ay puno ng mga taong walang moral? Tulad nito. Mr. Lake, ikaw, Mr. Lake. asikasuhin mo ang batang ito, mabilis. Kung hindi, umalis ka sa kumpanya. Hoy, Mr. Lake, hintayin mo ako. Miss Lane, nasira ko ba ito? Daisy, nandito ka ba para sirain ako? Bingo. Dati, inaalala ko ang reputasyon ng tatay ko. Ngayon, nare-realize kong wala siyang pakialam sa sarili niyang reputasyon. Kaya bakit ako mag-aalala? Simula pa lang ito. Dapat sinampal na rin kita nung sinampal ko ang nanay mo. Tama ang nakita ko. Ikaw ang sumampal sa nanay ko. Wendy, karapat-dapat siyang mamatay. At ikaw rin. Bakit mo ginawa yun? Itinuring ka ng nanay ko bilang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Nagpapakitang gilas lang siya. Bakit siya ipinanganak na mayroon ng lahat? Bakit kinuha niya ang tatay mo sa akin gayong mayroon na siyang lahat? Pero ayos na ang lahat ngayon. Ngayon, ako na ang nagsusuot ng kanyang alahas. Kasama ang kanyang lalaki. At nananampal sa kanyang anak. Anong problema niya? Vera, ayos ka lang ba? Sean, talagang hindi ko alam kung ano ang mali kong ginawa. Inaamin ko. Kasama mo ako nang pumanaw si Wendy at hindi mo na siya nakita sa huling pagkakataon. Kasalanan ko ang lahat. Sinusubukan kong bumawi. Hindi ko alam kung bakit si Daisy ayaw akong patawarin. Hindi mo kasalanan, Vera. Daisy, gumawa ka ng eksena sa opisina ni Miss Lane. Wala nang pag-asa sa'yo. Daisy, okay lang sa akin kung ininsulto at inakusahan mo ako sa bahay. Pero ngayong araw, pumunta siya sa opisina ko at sinira ang isang deal na 2 milyon. Gusto pa niyang manampal sa akin. Ano? Daisy, bumaba ka rito at humingi ng tawad. Tapos ka na ba sa pag-aarte? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, pinatay niya ang nanay ko. Inamin niya mismo. Ano? Narinig mo ba yon? Iyan ang sinabi niya tungkol sa akin ngayon lang. Naipaliwanag ko na sa kanya. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ng nanay niya. Pero ayaw niyang maniwala sa akin. Daisy, maraming beses na kitang sinabihan ni Daddy. Si Miss Lane ay walang kinalaman sa pagkamatay ni Mommy. Bakit ayaw mong maniwala dyan? Inamin niyang sinaktan niya si Mommy. Sean, wala talaga akong kinalaman sa pagkamatay ni Wendy. Kahit na may kinalaman ako, bakit ko naman aaminin yun? Daisy? Ang mga magulang mo ay matapat na tao. Paano ka naging isang sinungaling? Tigilan mo ang pag-imbento ng kwento. Tawagan ang pulis at arestuhin siya. Tama na. Sinusubukan mo pa ring magsinungaling. Nakikita mo? Hindi ka na naniniwala sa anumang sabihin ko. Hindi mo na ako ama mula ngayon. Hindi mo karapat-dapat si nanay. Daisy, ano ang sinabi mo? Ang tapang mo na. Nagre-rebelde ka ba? Ulitin mo ang sinabi mo kanina. Sabi ko, hindi mo karapat-dapat si Mommy. Sean, tigilan mo ang pagpapanggap na nagmamalasakit ka kay nanay. Ang puso mo ay lumisa na sa amin noon pa man. Daisy, ako ang tatay mo. Anong lakas ng loob mong magsalita ng ganyan? Nagre-rebelde ka ba? Nasaan ang mga asal mo? Wala akong asal.
Namatay ang nanay ko. Ang tatay ko ay kasama ng ibang babae. Walang nagturo sa akin, kaya wala akong asal. Papatayin kita sa bugbog. Sige lang, patayin mo ako para makasama ko na si Mommy. Ayokong makasama ka. Ang isa ay nagpapanggap at ang isa naman ay ginagawang tanga. Sino ang tinatawag mong tanga? Ikaw ang tanga! Tinawag mo akong tanga? Sean, sa palagay mo ba'y patay na ang mga Scott? Pakiusap, kumalma ka. Nagkamali si Daisy ngayon. Karaniwan, si Sean ay hindi gagawa nito. Sino ka ba? Yara, anong ginagawa mo? Sinong nag-utos sa'yo na magsalita? At ikaw, Sean, makinig ka. Nirerespeto kita bilang bayaw ko noong buhay pa si Wendy. Ngayong wala na siya, maaari kang gumawa ng kahit anong gusto mo. Pero kung mahawakan mo si Daisy, hindi ka makakalusot. Pwede bang maging makatwiran ka? Nagkamali si Daisy? Bakit hindi ko siya pwedeng pagsabihan bilang kanyang ama? Pagsabihan? Sigurado ka bang tama ka? Ikaw mismo ay gulo-gulo. Sino ka para gawin yon? Si, mali lahat ng ginagawa ko. Tama kayo. Masaya na? Tara na. Sean, ipapakita ko sa'yo at malalaman mo kung gaano ka katanga. Hindi ko kailangan yan. Ewan, lagi na lang akong mali. Napakasamang ama ko. Tama kayo. Okay, isama mo siya sa inyo. Tingnan natin kung paano mo siya pamahalaan. Ikaw, Daisy, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Huwag kang malungkot. May nakita kaming bagong ebidensya. Talaga? Daisy, nakakita kami ng kotse na dumaan noong naaksidente ang nanay mo. Nakausap na namin ang driver. Mayroon siyang dashcam. Pumayag siya na makipagtulungan sa amin. Kung makunan ng dashcam si Vera, maaari tayong maghihiganti para kay Mommy. Oh, Binigyan ako ni Vera ng malaking regalo noong kaarawan ko noong nakaraang linggo. Sa susunod na linggo ay kaarawan niya. Bibigyan ko rin siya ng malaking regalo. Gusto mo siyang ilantad sa publiko. Oo, gusto kong makita ng lahat ang kanyang tunay na kulay at tiyaking mapagtanto ni Sean kung gaano siya katanga. Vera, maligayang kaarawan. Salamat mga kasama. Masaya talaga ako. Na dumating kayo. Masaya rin kaming narito. Vera, maligayang kaarawan. Salamat, Owen. Hoy, hindi pa rin sumusuko si Owen sa'yo. Bakit hindi mo subukan siya? Tigilan mo yan. Wala akong nararamdaman para sa kanya. May inimbitahan akong espesyal na bisita ngayon. Pakiusap, gawan mo ako ng pabor. Huwag niyo siyang takutin. Sino yon? Lalaki ba? Vera, hindi mo kami tinatrato bilang mga kaibigan. Bakit hindi mo sinabi na may nililigawan ka? Eksakto. Nagtatago ka ng nobyo sa amin. 3 baso ang penalty mo mamaya. Hoy, tigilan niyo. Hindi pa kami sa ganoong level. Vera, maligayang kaarawan. Salamat. Ipapakilala ko. Ito si Sean. Isa siyang taong iginagalang at hinahangaan ko. Ay, hinahangaan? Bakit hindi mo na lang sabihing nobyo mo ba siya? Bagay kayong dalawa? Magkatuluyan na kayo? Magkatuluyan na. Magkatuluyan na. Magkatuluyan na. Hindi. Kami ni Vera, mga kaibigan lang. Pare, kung hindi ako nagkakamali. Ikaw, ang asawa ng matalik na kaibigan ni Vera, di ba? At ang asawa niya ay namatay lang noong 1 linggo. Ano? Vera, anong nangyayari? Namatay lang ang asawa mo noong 1 linggo. At narito ka na sa birthday party ng matalik niyang kaibigan. Pare, iba ka talaga. Anong problema mo? Ako ang nag-imbita sa kanya. Pwede kang umalis kung ayaw mo. Vera, siguro ako na ang aalis. Ayos lang. Huwag mo na lang siyang pansinin. Tumigil ka na bago pa mahuli ang lahat. Dahil nandito na ang lahat, ipinahahayag ko na. Ang aking birthday party ay magsisimula na. Paano magsisimula ang party kung wala ang mga regalo? Bakit may bata dito? Daisy, bakit ka nandito? Hindi ba ako welcome? Sa birthday ni Miss Lane? Or masyado kang natatakot na ipakilala ako? Mga kaibigan, ipakikilala ko siya. Siya si Daisy.
ang anak ni Sean. Kita mo, sabi ko sa'yo may asawa na to. At ngayon? Sumunod pa dito ang anak niya. Vera, bakit mo pinili yung may anak na? Kakamatay lang ng asawa niya. Kung magwala ang bata, paano mo haharapin yon? Daisy, pwedeng maghintay ka muna sa labas. May sasabihin lang ako kay Miss Lane. Huwag kang mag-alala, hindi ako nandito para manggulo. Nandito ako para bigyan si Miss Lane ng mga birthday gift. Ano na naman bang gagawin ng batang to? Masaya ako na dumating si Daisy. Kung nandito ka na, umupo ka na at samahan mo kami. Ay, akala namin ayaw sa'yo ng bata. Mukhang nag-overthink lang kami. Daisy, lumaki ka na talaga. Ang ginawa mo, nakaka-proud. Hintayin mo, makita mo ang mga regalo ko, mas lalo kang matutuwa. Miss Lane, ang lungkot ng mukha mo. Bakit hindi mo buksan ang regalo? May 3 akong regalo para sa iyo ngayon. Ito ang una. Sige na, Miss Lane, buksan mo na. Ang kulit ng batang to. Ang sikreto-sikreto. Vera, buksan mo na. Tingnan natin kung ano ang laman. Ginang Lane, gusto mo ba ang manok na ito? Naalala ko kayo. Daisy, anong sinasabi mo? Akala ko talaga ay nag-mature ka na. Mukhang ganun pa rin ang ugali mo. Magbibigay ng relo bilang regalo sa kaarawan, ang galing talaga ng batang to. Owen, tama na yan. Bata pa yan. Anong alam niya tungkol doon? Ginang Lane, gusto mo ba ang manok na ito? Sa tingin ko, magkamukha kayo. Araw-araw niyo akong inaalagaan at ginigising sa umaga. Daisy, yan ba talaga ang dahilan kung bakit mo inihanda ang regalong ito? O, may iba pa bang kahulugan? Vera, pasensya na talaga. Bata pa siya at wala pang alam. Huwag mo sanang damdamin. Paano ako magagalit sa kanya? Halika, umupo ka na. Oras na para hiwain ang cake. Teka, may 2 pa akong regalo para sa'yo. May iba pa? Ginang Lane, bilisan mo at buksan mo na. Magugustuhan mo talaga ang isang ito. Dahil inihanda ito ng nanay ko para sa'yo bago siya pumanaw. Sino bang nakakita ng asawang nagbibigay ng regalo sa ibang babae? Hindi mo ba alam na magkaibigan sila? Baka nga hindi niya alam yan. Hindi ko inasahan na ganoon pala si Vera. Daisy, pwede ko bang buksan ang regalong ito pagkatapos ng aking kaarawan? Salamat, Daisy. Ikaw? Tutulungan kitang buksan ito. Ito yung mga sapatos na suot ko noong araw na yon. Anong ibig sabihin nito? Alam ba niya? Ang gaganda talaga ng mga high heels na ito, hindi ba? Oo, ang ganda nga ng itsura. Ang ganda talaga. Vera, anong nangyayari? Masama ba ang pakiramdam mo? Anong problema, Ginang Vera? Hindi mo ba gusto ang regalo? O hindi mo na-appreciate na nagmamalasakit pa rin sa'yo ang nanay ko? Gusto ko ito. Kung gusto mo, subukan mo ngang suotin. Vera, talagang naghanda si Wendy ng regalo para sa'yo. Hindi ko inasahang. Sapatos. Ang ganda nga. Suotin mo. Ano to? Bakit malagkit? Ikaw yun! Ano to? Anong nangyayari? Bilisan mo. Daisy Clark, paano mo nagawa yung kalokohan mo? Bakit ka nagiging pasaway? Mag-sorry ka kay Miss Lane ngayon din. Daisy, alam kong ayaw mo sa akin. Pero birthday ko ngayon. Di ba pwedeng masaya naman ako ngayon? Noong 1 linggo, birthday ko, binigyan mo ako ng malaking regalo. Binabalik ko lang. Di mo kaya? Mamamatay tao. Anong sinabi niya? Mamamatay tao? Vera, anong ibig niyang sabihin? Sinong pinatay mo? Wala. Daisy, bakit mo binabanggit ulit to? Bakit?
Kasi may ebidensya ko. Daisy Clark, sawa na ko sa'yo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Wala akong kinalaman sa pagkamatay ng nanay mo. Bakit di mo nalang kalimutan? Sean, alam mo ang totoo. Di ko yun ginawa. Kasama kita buong araw noon. Di ko alam kung bakit ako pa rin ang sinisisi niya. Pasensya na, Vera. Di ko siya naiturong mabuti. Aminin ko, gusto kita, pero hindi ko. Sinira ang pamilya mo. Hinintay kong mawala si Wendy bago ko sinubukan lumapit sa'yo. Ako, si Vera Lane, palaging naging tapat. Ang nararamdaman ko ay hindi nakasakit ng iba. Di ko alam kung bakit ako lagi ang target mo. Vera Lane, sana kapag natanggap mo na ang pangatlong regalo, kaya mo pa ring maging kalmado. Nakahanap ba talaga siya ng ebidensya? Imposible. Imposible yan. Daisy Clark, hindi pa ba sapat ang ginawa mo? Maging tapat ka sa sarili mo. Pagkamatay ng nanay mo, naalala mo ba kung paano tayo inalagaan ni Gian, Lane? Nagsumikap siya ng walang tigil. At hindi kailanman ipinagkait sa'yo ang mga tantrums mo. Ibinigay niya ang lahat para sa'yo. Paano mo hindi maramdaman yon? Ang pagsisikap niya at pag-aalaga ay pakitang tao lang sa harap mo. Paano ko mararamdaman yon? Hindi niya kailanman tunay na nagmalasakit para sa sinuman. Kung talagang matuwid siya, sasabihin niya sa'yo na siya ang pumatay sa nanay ko. Daisy Clark, wala ka ng pag-asa. Lahat, kumalma kayo. Daisy, naiintindihan namin. Hindi pa gaanong katagal ang nanay mo. At mayroon ng ibang babae sa bahay niyo ngayon. Natural lang na magalit ka. Pero maniwala ka sa akin, hayaan niyo ang mga matatanda ang bahala dito. Namamatay na ba ang nanay mo? Paano mo nasabi yon? Vera Lane, napanaginipan mo na ba ang nanay ko sa gabi? Sean, hindi pa. Daisy, tumahimik ka. Akala mo ba gusto kong manatili dito? Pagkatapos kong ibigay ang pangatlong regalo, kahit magmakaawa ka sa akin, hindi na ako mananatili. Sean, Ayaw ko na ng ibang regalo. Gusto ko lang malampasan ang aking kaarawan ng mapayapa. Daisy, lumabas ka. Ngayon, Tarantado ka. Sinusubukan mo ba akong hamunin? Bumalik ka sa susunod na mga taon. Teka, ang pangatlong regalo ko ay hindi pa dumarating. Daisy, alam ko kung ano ang balak mo. Tapos na ito ngayon. Lumabas ka. sino ang may lakas ng loob na hawakan siya? Sinong may lakas ng loob na hawakan siya? Sean Clark, kakapasa lang ni Wendy. At may iba ka na agad. Nagtutulungan kayong apihin ang anak niya. Ano bang iniisip mo? Anong iniisip ko? Tanungin mo siya kung anong ginagawa niya. Makatarungan ang ginagawa niya. Gusto lang niyang maghiganti para sa nanay niya. Anong masama doon? Oo nga pala, sa paningin mo, siya ang mali. Dapat sana'y sumunod na lang siya sa putang ito at tawaging nanay. Yara, maging makatwiran ka naman. Wala kaming ginawa sa kanya. Siya ang gumagawa ng gulo. Birthday ni Vera ngayon. Masaya kaming lahat hanggang sa sirain niya ito. Hindi ba dapat siyang disiplinahin ko? Inaalala mo pa ang birthday ng iba. Kumusta naman ang birthday ni Daisy? Nawalan siya ng nanay ng araw na iyon. Nagmalasakit ka ba sa kanya noon? Anong ginagawa mo? Ang sampal na ito ay para sa pagtataksil sa pagmamahal ni Wendy sa'yo. Lahat ng taon ng pagkakaibigan. Wala bang halaga sa'yo ang nararamdaman niya? Bakit mo siya sinampal? Ang sampal na ito ay para sa pagnanasa sa asawa ng iba. Hindi ka man lang tao. Sean, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ang sampal na ito ay para sa kanya, para sa pag-agaw sa pwesto ni Wendy at sa pang-aapi kay Daisy. Pero hindi rin naman mali na mapunta ito sa'yo. Kung wala ka, hindi niya maaapi si Daisy. Yara, tama na. Marami akong utang na loob kay Wendy. Pero anong? Kinalaman niyan kay Vera? Kung hindi dahil sa pag-aalaga niya, hindi ko malalampasan. Ang nakaraang mga buwan. Huwag mo siyang tratuhin ng ganito. Lumalabas na rin ang tunay mong kulay. Wala na si Wendy. Dapat ba akong manatiling mag-isa, magpakailanman? Pwede kang mag-asawang muli, pero hindi pwedeng ang pumatay sa kanya ang pakasalan mo. Sinabi ko na sa'yo, hindi si Vera ang pumatay. May ebidensya ako. Anong sinabi mo? Sabi ko, may ebidensya ako na siya ang pumatay kay Wendy.
Ipapakita ko sa'yo ngayon din. Ipapakita ko sa'yo ngayon din. Sean, nahihilo ako. Huwag na lang tayong magdiwang ng birthday ko ngayon. Kung ayaw nilang umalis, bakit hindi na lang tayo ang umalis? Huwag kang aalis. Ano ba? Natatakot ka ba? Anong dapat kong katakutan? Wala naman akong ginawang masama. Kung patuloy kang magbibintang sa akin, tatawag ako ng pulis. Talagang tatawag kami ng pulis. Pero kung ano ang imbestigahan nila, ay ibang usapan na yan. Miss, malaking kasalanan ang pagpatay. Mabuti pa'y huwag kang gumawa-gawa ng kwento ng walang ebidensya. Eksakto. Kung mali ang pagbibintang mo kay Vera, lahat kami ay magiging saksi at ikaw ang arestuhin ng pulis. Hintayin mo lang. Patutunayan ko sa inyo ngayon din. Noong huli kang nagtanong, agad kong ipinakita sa'yo ang footage ng dashcam. Ilaload ko ito ngayon din. Pero tungkol sa reward na yun, Huwag kang mag-alala. Hinahanap din ito ng pulis. Basta't makatutulong ang ebidensya mo, bibigyan ka nila ng reward. See? Ito na. Hoy, Yara. Malinaw ang footage. Isesend ko sa'yo kaagad. Vera Lane, tapos ka na. Ikaw ba talaga ang pumatay? Sean, hindi ako. Napakalapit ko kay Wendy. Paano ko sasaktan siya? Ikaw ang gumawa. Kasama ko si Mama nun at nakita kong suot mo ang mga pulang high heels na yon. Ako ang saksi. Ang ebidensya? Ay malapit nang dumating. Anong nangyayari? Baka dahil sa ginagawang kalsada. Dito sa paligid, mahina ang signal. Hindi pa ba dumarating ang ebidensya? Akala ko narinig ko ang telepono mo kanina. Baka nabaligtad na ang sitwasyon. Natatakot ka na ngayon? Dahil hindi gumana ang mga kasinungalingan mo? Sandali lang. Malapit nang dumating ang ebidensya. Yara, alam kong gusto mong ipagtanggol si Wendy, pero hindi mo dapat samahan si Daisy sa paggulo. Kung magsosorry ka kay Vera ngayon, pwedeng kalimutan na lang natin ang lahat ng ito. Yon na to. Humihingi ng tawad sa kanya? Sean Clark, nawawala ka na ba sa sarili mo? Sean, hindi nila kailangang humingi ng tawad sa akin. Ayokong masira ang relasyon mo sa kanila dahil sa akin. Pagkatapos ng lahat, siya ang nakababatang kapatid ni Wendy. Vera, napakabait mo at mahinahon. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong may masamang hangarin ay patuloy kang sinasaktan. Sean, malaking bagay sa akin na naiintindihan mo ako. Huwag kang mag-alala. Basta't patuloy akong magsisikap, naniniwala akong matatanggap nila ako balang araw. Vera, basta't nandito ako, B. Hindi ko hahayaan na may mga api sa iyo. Ikaw at si Daisy ay dapat humingi ng tawad kay Vera ngayong araw. Sean, hindi ka na nga nagpapanggap, hindi ba? Tinutulungan mo ang isang dayuhan na apihin ang sarili mong anak. C. Patuloy mong tinatawag si Vera na dayuhan. How? Ngayong araw, gagawin kong sa atin. Opisyal ang relasyon natin. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob na tawagin siyang dayuhan muli. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na tawagin siyang dayuhan muli. Magtapat ba ng nararamdaman to? Wow! Magtapat ka! Magtapat ka. Tita Yara, bakit wala pa yung video dito? Kung mas lalo pang maantala, kasama na si Daddy ng tunay na pumatay. Magagalit na naman si Mommy kung malaman niya. Huwag kang mag-alala. May paraan tayo. Sean, naghanda rin pala ako ng regalo para sa iyo ngayon. Birthday mo? Ikaw pa rin ang nagbigay sa akin ng regalo? Hintayin mo lang, Sean. Saglit lang. Kahit malaman ninyong dalawa ang katotohanan, hindi nito mapipigilan. Si Sean, nahayaan akong pumalit kay Wendy. Mahal ko? Magpapakasal ako sa daddy mo ngayon. Hindi magtatagal? Ako na si Mrs. Clark. Gagamitin ko ang perang iniipon ng mommy mo para mag-honeymoon kasama ang daddy mo. Baka magkaroon pa kami ng sanggol sa pulot gata. Pagdating ng panahon,
Itatapon ka na lang parang basura. Vera Lane, huwag kang magmalabis. Magmalabis? Hindi pa man lamang naililibing ang asawa. Ikakasal na ang lalaki sa babaeng pumatay sa kanya. Hindi ba't mas maganda pa yan sa drama? Sayang lang kayong dalawa lang. Ang makakaalam niyan, nakakalungkot. Ikaw, Mga kaibigan, lahat ng aking minamahal na kaibigan at pamilya ay narito ngayon, kaya gusto kong gumawa ng isang anunsyo. Anong gagawin natin, Tita Yara? Hindi ko makontak si Tito Jack sa telepono. Tama na ang usapan. Lahat panoorin ninyo ang malaking screen. Sandali, anong nangyayari? Farrellane, ikaw pala. Paano ito nangyari? Anong problema? Ito. Si Jack yan. Mabuti naman. Si Vera Lane talaga. Tigil na. Tigilan mo na yan. Vera Lane, matibay ang ebidensya. Ano ang masasabi mo? Hindi ako yun. Naisahan ako. Hindi ko kailanman gagawin ang ganitong bagay. Sean, alam mo kung anong klaseng tao ako. Hindi ko kaya gawin ito. Ang bidyong ito. Ito ay binago. Sila pinahaba ang oras lamang para i-edit ito. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Lahat ito ay AI. Pagpapalit ng mukha. Ginawa nila ito para sirain tayo. Sean, Oh! Ang teknolohiyang AI ay napaka-advanced na ngayon at madaling makagawa ng pagpapalit ng mukha. Ang biyanan ko ay na-scam lang nito noong nakaraang linggo. Vera Lane, tigilan mo ang pagsubok na umiwas dito. Ang iyong kahihiyan ay walang hangganan, Vera. sawa na ako sa inyong dalawa. Birthday ko ngayon at hindi lamang kayo ng insulto sa akin kundi ay inakusahan din ako ng pagbatay. Akala mo ba madali akong bulihin? Security. Security, palabasin mo sila dito. Hindi ka handa na harapin ako. Bitawan mo. Lahat, tigil na. Vera Lane, naipadala ko na ang orihinal na video sa pulisya. Kung ito ay na-edit o hindi, ipapaalam nila sa iyo. Sean, kailangan mong maniwala sa akin. Peke ang video na ito. Ginagamit nila ito para ipitin ako. Kahit ngayon, nagsisinungaling ka pa rin sa akin. Hindi ako nagsisinungaling. Vera Lane, akala mo ba tanga ako? Hindi, peke lahat iyon. Kailangan mong maniwala sa akin. Sean, pakinggan mo ang paliwanag ko. Ang video na ito ay dahil Ikaw ang pumatay kay Wendy. Ikaw ang pumatay sa kanya. Mamamatay tao ka. Gusto mo pa ring makasama ako? Paano ko haharapin si Wendy? Imbing babae ka. hindi ako. Vera Lane, nung araw na nabangga mo ang nanay ko ng kotse mo, sinadya mong pinaalis ang tatay ko, kaya hindi naagapan ng nanay ko. Pagkatapos, sa ospital, alam mong malapit sa kwarto mo ang kwarto ng nanay ko, pero pinag-abala mo pa rin ang tatay ko para hindi siya makapagpaalam sa huling pagkakataon. Dahil dyan, karapat dapat kang mamatay. Pagkatapos, parang walang nangyari, pumunta ka sa bahay namin. Ginawa mo ang lahat para magkagalit ang tatay ko at ako, at pinaniwala mo siya na masamang bata ako. Isinuot mo ang damit ng nanay ko at ang mga alahas niya? Hindi ka ba natatakot sa karma? Daisy, anak ko. Ngayon, dumating na ang karma mo. Narito ang ebidensya, hindi maintindihan teksto. Hindi maintindihan teksto. At ang subpina ng korte, ipagtapat mo sa nanay ko kapag nagkita kayo sa kabilang buhay. Anong pinagtatawanan mo? Masamang babae ka. Masama raw ako? Gusto ko lang ng mas magandang buhay. Bakit si Wendy, nakasabay kong lumaki, ang binigyan ng lahat? Bakit siya ang may lahat? Ligaya, tagumpay, at pag-ibig.
Nang ganon kadali? Ako? Kaya pinatay mo si Wendy. Dahil doon, Hindi. Hindi ko siya pinatay. Kaming dalawa ang pumatay sa kanya. nagsasabi ka ng kung ano. Paano ko siya mapapatay? Yak, alam mo kung gaano ko siya kamahal. Hindi ko siya kayang saktan. Dahil ito sa masamang babaeng ito, ginayuman niya ako, kaya ako nagkamali. Kasalanan niya lahat ito. Mabagsik na mangkukulam siya, isang demonyo. Demonyo ako? Ikaw, ano? Nasaan ka nang masagasaan si Wendy? Nasaan ka nang kailangan kanya? Nang gusto kanyang makita bago siya namatay? Tumahimik ka. Guardia! Guardia, dalhin mo siya sa pulis. Ngayon, Sinasabi ko sa'yo na kasalanan mo rin ang pagkamatay niya. Si Daisy ay hindi ka kailanman patatawarin. Tulad ng kung paano, hindi niya ako kailanman patatawarin. Daisy, alam kong nagkamali ako. Nadaya. Ako ng masamang babaeng iyon, kaya kita nasaktan. Alam kong mali ako. Patawarin mo ako. Mahal na mahal kita at aalagaan kita. Ang dokumentong ito ay para opisyal na wakasan ng ating relasyon. Dapat noon ko pa ito ibinigay sa'yo ng ilibing si Mommy. Pirmahan mo ito. Ano to? Hindi ko ito pwedeng pirmahan. Hindi ko pwedeng pirmahan ang ganitong bagay. Punitin mo ang kopyang gusto mo. Gusto mo ilan pa? Pirmahan mo lang sa dulo. Hindi. Daisy, patawarin mo ako, sige. Nawala na sa akin ang nanay mo. Hindi ko na kayang mawalan pa ng isa. Ganon din ang iniisip ko dati. Nawalan na ako ng mommy. Kaya hindi ko pwedeng mawalan din ng daddy. Pero araw-araw, ipinakita mo sa akin na wala na akong natira. Nawalan na ako ng lahat. Hindi? Hindi ganon. Bulag ako. At tanga. Kasalanan ko ang lahat. Patawarin mo ako. Huwag mo nang sayangin ang hininga mo. Tapos na ang ugnayan natin. Kapag wala na ako, makakahanap ka ng ibang babae at magkakaroon ng ibang anak. Kalimutan mo na lang ako. Daisy, sigurado ka ba dito? Oo. Pipirmahan ko. Daisy, okay lang. Huwag kang umiyak. Okay lang. Okay lang, Tita Yara. Pwede na kayong mag-ayos dito. Hahanapin ko si Mommy. At sasabihin ko sa kanya na naghiganti na ako para sa kanya. Tapos na ang lahat ngayon. See ya. Daisy, Pirmado na ang kasunduan. Binabalaan kita. Hindi ka na pwedeng guluhin si Daisy. anak ko siya. Bakit hindi ko siya pwedeng makita? Anak mo? Ngayon mo lang naalala na anak mo siya. Nasaan ka nang inaapi siya ni Vera? Nasaan ka nang naghahanap siya ng katotohanan tungkol sa nanay niya? Sean Clark? 10 lang siya. 10 taong gulang lang. Pinabata mo siyang dalhin ang lahat ng pasanin ng mag-isa. Sa tingin mo ba karapat-dapat ka pa maging ama? Ang pagkakaroon ni Daisy ng amang katulad mo ang pinakamalaking kamalasan. Wala kang iba kundi basura. Hindi ka karapat-dapat maging ama niya. Hoy, anong nangyari? Masamang balita, nakawala si Vera Lane. Ano? Masama to. Nasa panganib si Daisy. Nanay, nahuli ko na ang mga masasamang tao. Masaya ka ba? Pinapanood mo ba ako mula sa langit? Ang gaganda ng mga bituin kagabi. Kahit hindi ka ang pinakamaliwanag, makikilala pa rin kita agad. Nanay,
Lumaki na ako. Kaya ko nang mabuhay mag-isa ngayon, kaya huwag kang mag-alala. Ang gusto ko lang, miss na miss kita. Nahanap kita sa wakas. Anong gagawin mo? Narito ako para gumawa ng mabuti. Siyempre, hindi mo ba gustong makita ang nanay mo? Dadalhin kita sa kanya ngayon din. Daisy, Daisy. Daisy, Excuse me. nakita niyo ba ang isang maliit na babae? Ganito ang taas, nakaitim na damit? Hindi namin siya nakita. Ito ang kanyang music box. May nangyari sa kanya. Ang Daisy ko. Hala, Tinatawagan ko siya, pero walang sumasagot. Tumawag ka ng pulis. Kailangan nating i-report ito. Si Vera Lane ang kumuha sa kanya. tumawag ng pulis. Ipahuli ang babaeng yon. Huwag kang gumalaw. Isang hakbang pa at makakasama mo na ang nanay mo. Sagutin mo ang telepono. Sagutin mo. Vera Lane. Video call galing sa kanya. Sean, sinagot mo rin ang tawag ko. Tingnan mo kung sino ang nahuli ko. Daisy, tingnan mo. Vera, anong ginagawa mo? Pakawalan mo siya. Sean, huwag kang mag-alala. Alam kong hindi ka kasama sa akin dahil sa kanya. Alam kong mahirap para sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat para sa'yo. Baliw ka. Huwag mong saktan si Daisy. Sean, kapag wala na siya, wala nang makakapigil sa atin, di ba? Papatayin ko siya ngayon din. Papatayin ko siya ngayon. Wag. Hindi. Vera Lane, kumalma ka. Huwag mong saktan si Daisy. Hindi ba sinabi mo ngayon na bibigyan mo ako ng titulo? Hindi ba dahil sa kanya? Ayaw mo sa akin dahil sa pangit na. To, karapat dapat siyang mamatay. Pareho silang dapat mamatay. Siya at ang nanay niya. Vera, kumalma ka. Gusto mo ng titulo, di ba? Kailangan kitang hanapin muna. Ipadala mo sa akin ang lokasyon mo at pupunta ako dyan. Totoo ba? Sean, kasama mo talaga ako? Oo, totoo yan. Ipadala mo sa akin ang lokasyon mo. Pupunta ako. Sige, maghihintay ako. Ipinapadala ko na sa'yo ang lokasyon ngayon. See ya. Magiging maayos din ang lahat. Kailangan mong hanapin si Daisy at siguraduhing ligtas siya. Yan ang utang na loob mo sa kanya at sa ate ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may mangyari kay Daisy. Kailangan nating tumawag ng pulis. Bilisan mo. Ay, Kamukha mo talaga ang nanay mo. Nakakainis siya noong buhay pa siya. At ngayon, ikaw naman ang nakakainis pagkatapos niyang mawala. Ikaw at ang nanay mo ay karapat-dapat mamatay. karapat dapat kang mamatay. Vera Lane, kahabag-habag ka. Ano ang sinasabi mo? Ginugol mo ang buhay mo sa pagkuha ng hindi sa'yo. Tingnan mo kung ano ang nangyari sa'yo. Mula nang pumanaw ang nanay ko, sinusubukan mong gayahin ang estilo niya, ang kilos niya, at pati ang paraan niya ng pagsasalita. Vera Lane, nakakatawa at nakakalungkot ang pagtatangka mong kopyahin siya. Tumahimik ka. Hindi pa ako tapos. Kahit anong paggaya mo sa kanya, hindi mo maikukumpara sa nanay ko. Mas maganda siya at mas kahanga-hanga. Hindi mo aabot sa kanya. Tumahimik ka. Sabi ko tumahimik ka. Tigilan mo yan. Vera, pakawalan mo siya. Sean, dumating ka rin. Narito ka ba? Para pakasalan ako. Oo, narito ako para sunduin ka. Pakawalan mo si Daisy. Ilapag mo yan. Hindi. Alam mo ba kung gaano kita kamahal? Ako ang unang umibig sa'yo. Bakit ikaw? At si Wendy ang nagkatuluyan. Pero ayos lang. Alis ko na ang lahat ng hadlang. Kapag pinatay ko na siya, Wag, wala nang makakapigil sa atin na magsama. hindi mo magagawa to. Ginagawa ko ito para sa atin. Naiintindihan kita. Gets ko. Ayaw mo talaga nito, di ba? Naiintindihan kita. Pero mali ang pagpatay. Pakawalan mo siya. Tatakas tayo. Hindi natin siya kailangan. Ayos? Tatakas ka ba talaga kasama ko? Oo naman. Ilapag mo ang kutsilyo. Huwag mong sasaktan ang sarili mo. Masasaktan ako ng sobra. Huwag kang lalapit. Sige, hindi ako lalapit. Vera, kumalma ka. Nagsisinungaling ka, 'di ba? Hindi mo naman ako minahal. Gusto mo lang siyang iligtas, 'di ba? Sinasabi ko sa'yo, kailangang mamatay siya ngayon.
Daisy, ayos ka lang ba? Bakit ka nagsinungaling sa akin? Dahil asawa ako ni Wendy at ama ni Daisy. Sean Clark, sobrang binigo mo ako. Vera, hindi mo dapat saktan ng isang bata. Nasaktan ka ba? Peta. Ingat. Daddy! Tatay! Sean. Tatay, okay ka lang ba? Tatawag ako ng ambulansya. Daisy, hindi na kailangan yan. Kasalanan ko lahat ito. Huwag kang magsalita. Papunta na ang ambulansya. Daisy? Alam kong mabuting bata ka. Palagi kong alam ito. Tangang-tanga ako na hindi ipinagtanggol ikaw at ang nanay mo. Maaari mo ba akong patawarin? Huwag kang magsalita. Pakiusap, tumigil ka. Wendy, pasensya na. Nabigo akong ipagtanggol ka. Makikita kita agad para magbayad puri. Hintayin mo lang ako. Ambulansya, tatay! Tulong! Tatay? Nanay, dumating ako para bisitahin ka kasama ang iyong paboritong bulaklak. Wendy, huwag kang mag-alala. Si Jack at ako ay mag-aalaga kay Daisy ng maayos. Nanay, pinatawad mo na ba si tatay? Huwag kang mag-alala. Mabubuhay ako ng maayos kasama si Tita Yara at Tito Jack. Lalaki akong malakas. Pakiusap, bantayan mo ako mula sa itaas. Tara na.